Mahigit 3 taon nang nakikipagbuno sa hindi maipaliwanag na sakit ang isang binatilyo sa Tabuk, Kalinga. Ang kanyang mga binti na sanay nagagamit sa paglalakad, nagdudulot sa kanya ngayon ng matinding kalbaryo. Narito ang report. 3 taon ka nang nakadapa. Opo. Nakadapa sa kama, 3 taon. hindi makatayo at namimilipit sa sakit mula baywang hanggang paa. Nakatali. Ito ang kalbaryo ng 17 anyos na si Oliver Nawi. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung anong sakit ang tumama sa kanya noong February 2007. Ang malinaw lang, 3 taon na siyang nakaratay at huminto sa pag-aaral. Umikirot, sir. Tapos umaangat. Sasakit lahat hanggang sa bayong. Hindi niya makontrol ang galaw ng mga binti kaya kinailangang itali ang kanya mga paa. 24 hours po, sir, na sumasakit yung paa ko. Ganito lang ang gusto niyang posisyon. Nakadapa. 2 beses nang iniluwas sa Maynila si Oliver para magpatingin sa doktor. Pero dahil hindi maipirmi ang kanya mga binti, hindi naisagawa ang MRI. Hindi naman kaya ng mga magulang ni Oliver na gastusan ng anesthesia. Sa ngayon, tanging dasal ang sandigan ng pamilya para gumaling si Oliver. Tungkol pa rin sa kalusugan, ipinagbabawal na ng Philippine Medical Association ang paninigarilyo ng mga doktor. Kailangan daw maging ehemplo ang mga doktor sa kampanya kontra yosi. Nakatutok si Syria Naguho. Matagal nang payo sa atin ng mga doktor ang pagtigil sa paninigarilyo. Alam nga naman kasi nila ang sangkap nitong kemikal at masamang epekto nito sa kalusugan. Pero di rin maikakaila na ilang doktor mismo nagyoyosi. Kaya naman ang Philippine Medical Association o PMA, napagpa siyang ipagbawal ang paninigarilyo sa mga miyembro nilang doktor. Why would the patients even listen to what we have to say when they see physicians smoking themselves? So that's why we have to put a stop to this. Si Dr. Edgar Eufemio, aminadong naninigarilyo. Yung mga doctors naman, a lot naman are under a lot of stress. Minsan di naman maiwasan na paminsan-minsan, diba? May magaya, you drink a little, you smoke a little. Sa kabila nito, pabor siya sa bagong polisiya ng PMA. I think that law should apply probably to everybody. It might sound a little unfair na parang nag-zero in lang sa doctors na doctors are people also. Bukod sa bagong polisiya, suportado rin ng PMA ang DOH Administrative Order na naglalayong lagyan ng graphic warning sa mga pakete ng sigarilyo. Si Emer Rojas, dati nang nagkaroon ng laryngeal cancer dahil sa paninigarilyo. Tingin niya makakatulong ang graphic warning sa pagkikayat sa publiko na wag na magyosi. Dapat malaman na ng publiko kung ano talaga ang itinutulot ng paninigarilyo. Patuloy naman daw makikipagtulungan ng PMA sa DOH sa mga anti-smoking campaign nito. Syria Naguho, nakatutok, 24 oras. Ang paggunita sa Bagyong Ondoy sa Pasig ang tinutukan ng isa nating U-Scooper. Pumarada ang mga ambulansya, fire truck at iba pang sasakyan, kasamang ilang rescue personnel. May dala pang inflatable boat ang ilan. Ang videong ito ay pinadala ni na U-Scoopers Lyra at Steph Quintos. Isang bahay naman po ang nasunog sa Barangay Santo Niño sa Pasay kahapon. Sa video ni U-Scooper Ivan Shupan, makikitang halos umabot ng apoy sa mga kable ng kuryente. Agad namang napulang sunog. Walang naiulat na nasawi o sugatan. Samantala, isang fetus ang natagpuan sa itaas ng isang puno sa Palit, Pampanga. Ayon kay U-Scooper Shamil Oribelio, nasa harap lang yan ng isang kapilya. Nakabalot ang fetus sa 2 lampin at nakalagay sa asul na supot. Pwede rin po kayo magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ang scoop, space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Nag-compose ng kanta ang isang Scottish-Filipino rock band para kay Manny Pacquiao. At may special participation dito ang pambansang kamao. Makichika kay Nelson Canlas. Deliver me from this fight to honor you in my country. Ito ang kantang Fighting Pride, ang bagong awitin ng Scottish-Filipino rock band na Rag Rag para kay Manny Pacquiao. Pinarinig ito sa GMA News ni Madonna Decena, ang featured singer sa awitin. Di daw tulad ng ibang Pac-Man songs, hindi siya rito umaawit, nagnanarrate lang.
Spoken lang. Ang gusto kasing effect is yung bago siya pumunta sa laban, parang nagdadasal siya. Nung laban pa raw ni Manny at Joshua Clottey nagawa ang awitin, pero kailan lang ini-record at ini-release. Full support daw si Manny nang i-record nila ito sa Las Vegas. He did his best bago siya pumunta ng Hawaii, ni-record niya yung part niya. Nakatutuwa ang kwento ng isa sa mga kasama ni Manny nang i-record nila ang kanta. Biglang pumasok daw si Chris Brown sa studio para sabihin napapakinggan daw niya at maganda ang awit na ginagawa nila. Paglabas ng R&B star, agad tanong daw si Manny, "Who is that guy?" Maring gamitin daw ang kanta sa susunod na laban ni Manny. It's a downloadable song, so hindi siya actual CD and it's released internationally. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. More chika later, tutok lang. May bagong atraksyon sa Manila Ocean Park, ang musical fountain show. Yan pong tintukan ni Mariz Umali. May tuturing ang marine life paradise in the city ang Manila Ocean Park. Pero ngayon may bago ng kaaliwan ang mga bisita ng water theme park, ang kanilang musical fountain show. Talaga namang mapapawaw ka sa mga fountain ito. Nag-iiba ng kulay dahil sa high-tech na mga ilaw at fireworks. At buhay na animoy sumasayaw-sayaw sa saliw ng iba't ibang musika gaya ng rock, R&B, at maging ng classical music. It is multisensory because actually you will get wet when you sit at the bleacher side, and this is again another place where family can bond and enjoy. Malabeladyo ng Las Vegas at sentosang araw ng Singapore ang ganda ng musical fountain show na ito na may kalaki pang kwento na pinamagatang Once Upon an Ocean. Tampok sa kwentong dinirect ni Freddy Santos ang iba't ibang cute na karakter. May kwento ring kapupulutan ng aral maging ng mga chikiting. Ngayong ipinagdiriwang natin ang Coastal Cleanup Month, mahalagang balikan natin ang mga lugar at mga bagay na makapagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng ating mga karagatan. At sa pamamagitan nga ng mga tampok dito sa Manila Ocean Park, makikita natin na mapabata man o matanda, may magagawa para mapanatiling buhay at maganda ang ating mga likas na yamang dagat. We link a lot of our shows and our activities on water conservation, ocean conservation, and coastal cleanup. We just want the kids to realize that the ocean is an important link in their day-to-day lives. Aliw na aliw naman ang mga manunood, mapabata man o matanda. Nag-enjoy po ako. Bakit? Dahil ang ganda po ng ocean park nila. May natututunan po. Dapat po alagaan yung mga nasa dagat. Maganda. Bakit? Ano yung pinakamaganda doon? Starfish. Bukas sa musical fountain show mula Miyerkules hanggang Linggo, mula alas 6:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Pero ang kanila Oceanarium at Marine Life Show ay maaari namang matunghayan araw-araw mula alas 9 ng umaga sa halagang 500 hanggang 850 pesos. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Susunod, Pangulong Noynoy Aquino naka one-on-one na si US President Barack Obama. Kapuso Mall Show sa Tarlac, dinagsa ng libo-libong fans. At Mariel Rodriguez, ano kaya ang masasabi sa plano ng mister na si Robin Padilla na magpatattoo para sa kanya? Tutukan dito sa 24 oras.